Kumusta mga kasaliksik? Sa isang mundo kung saan akala natin ay kilala na natin ang kasaysayan, may mga sikreto pa palang nakabaon. Mga bagay na tila sinadyang itago, o baka naman masyadong nakakagulat para tanggapin. Kaya mula sa hiwaga sa loob ng bato, na tila modernong spark plug ang laman, hanggang sa misteryosong lumang mapa na nagpapakitang alam na noon pa ang itsura ng Antarctica. Kahit wala pa itong yelo, ay pag-usapan natin ang 10 nakakakilabot na bagay na nahukay sa ating mundo. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin. Number 10. Hiwaga sa loob ng bato. Isang kakaibang bagay ang natagpuan noong 1961 malapit sa Olancha, California. Isang ordinaryong bato na may hindi pangkaraniwang laman. Sa halip na kristal o gemstone, isang tila modernong spark plug ang lumitaw mula sa loob nito. Ang bagay na ito na tinaguriang Poso artifact ay may metallic core, ceramic casing at tila disenyong teknolohikal na hindi dapat umiiral sa panahong iyon. Ang mas nakakagulat, ayon sa pagsusuri, ang batong kinasapitan nito ay tinatayang 500,000 years old na. Ibig sabihin, kung tunay nga ito, posibleng may nauna sa atin, isang sibilisasyong may advanced na teknolohiya bago pa man tayo umusbong. Ngunit imbes na imbestigahan ito ng masinsinan, mabilis itong ibinasura ng scientific community bilang isang geological anomaly. Walang malawakang pag-aaral, walang peer-reviewed publications, at tila ba ang buong usapin ay binigyan lang ng isang malabnaw na paliwanag bago tuluyang itinago sa mga mata ng publiko. May mga naniniwala na baka ito raw ay ebidensya ng isang ancient high-tech na lipunan o posibleng bisita mula sa ibang mundo. Pero sa halip na magsagawa ng masusing pag-aaral, ang reaksyon? Number 9. Sekretong silid ng Sphinx. Ang Great Sphinx sa Egypt na matagal nang itinuturing na tagapagbantay ng sinaunang karunungan ay may tinatagong lihim sa ilalim ng kanyang mga paa. Isang maze ng mga pasilyo at silid na tila mula sa isang pelikula ni Indiana Jones. Mula sa mga lumang paniniwala ng mga sinaunang Egyptian hanggang sa makabagong teknolohiya ng radar scan noong 1990s, nakita ang mga kakaibang anomalies sa ilalim ng monumento. May malalawak na espasyong tila mga silid at mga passage na maaaring konektado raw sa isang legendary archive na tinatawag na Hall of Records. Pinaniniwala ang naglalaman ng kaalaman mula sa nawawalang sibilisasyong Atlantis. Ngunit nang muntik nang matuklasan ang katotohanan, biglang pinigilan ang lahat ng paghuhukay. Ang reaksyon ng Egyptian authorities? Walang dapat makita dipo. Walang paliwanag, walang follow-up, at higit sa lahat, walang transparency. Bakit? May mga nagsasabing baka raw taglay ng mga silid na iyon ang patunay na ang sinaunang kabihasnan ay mas advanced kaysa sa ating inaakala, na may kaalaman sila na hindi dapat malaman ng modernong mundo. Ito ba'y simpleng proteksyon sa kasaysayan o may sinusubukang itago sa atin? Isa lang ang sigurado, sa ilalim ng paa ng Sphinx, posibleng naroroon ang katotohanang babago sa ating pagkakaintindi sa mundo. Number 8. Lumilipad na ginto. Isang misteryosong koleksyon ng maliliit na gintong artifact mula sa sinaunang Quimbaya Civilization sa Colombia ang biglang naging sentro ng kontrobersya. Hindi lang basta dekorasyon ang hitsura ng ilan sa mga ito, dahil kamukhang-kamukha nila ang mga modernong eroplano. May mga pakpak na nakaanggulo ng tama, buntot na pang-stabilize, at streamlined na disenyo na kapareho ng sa aviation blueprints nating ngayon. Ang tanong, paano ito nagawa ng isang kultura mahigit 1,000 years ago na wala namang alam sa flight o sa aerodynamics? Hindi pa roon nagtatapos ang intriga. Noong 1990s, ilang German aviation experts ang gumawa ng mas malaking bersyon ng mga artifact na ito at nilagyan ng motor. At ang resulta? Lumipad ang mga ito. Tunay,
maayos at aerodynamically sound. Sa halip na maging headline sa buong mundo, ang sagot ng mga eksperto, stylized birds lang daw ito. Pero kung ganon lang kasimple, bakit walang full-scale investigation? Bakit tila pinipigilan ang diskusyon tungkol dito? Baka may mas malalim na dahilan kung bakit tila gusto nilang manatiling tahimik ang gintong lumilipad na ito. Number 7. Lihim ng metal na aklatan. Noong 1960s, isang manlalakbay na si Juan Muric ang nag-ulat ng isang natuklasan na dapat sanay yumanig sa buong mundo. Sa kailaliman ng Tayo Caves ng Ecuador, sinabi niyang nadiskubre niya ang isang underground library. Ngunit hindi ito gawa sa papel o bato. Gawa ito sa mga metal na plate. May nakaukit na mga simbolo na hindi pa natin naiintindihan. Para raw itong talaan ng isang advanced civilization na posibleng mas nauna pa kaysa sa anumang kilala nating kasaysayan. Pero sa halip na pag-aralan, ang sumunod na nangyari ay katahimikan. Noong 1976, isang dambuhalang ekspedisyon ang isinagawa, pinangunahan pa ng mga siyentipiko, engineers at si astronaut Neil Armstrong. Totoo, ang unang taong nakalakad sa buwan ay isa sa mga sumilip sa loob ng kuweba. Ngunit matapos ang pagbisita, biglang nag-iba ang tono ng lahat. Walang report tungkol sa metal plates at parang nawala sa usapin ang buong discovery. Isang napakalaking tanong ang lumutang. May nakita nga ba sila na tinakpan agad bago pa malaman ng publiko? Kung ang isa sa mga pinakakilalang bayani ng siyensya ay naniwalang sulit itong tuklasin, bakit ito parang binura mula sa kasaysayan? Number 6. Bakasyunan ng hindi tao. Sa paanan ng Mount Baigong sa China, may natuklasang kakaibang mga tubo na tila inilagay ng isang nilalang na mas matalino kaysa sa atin. Tinawag itong Baigong Pipes, mga kalawangin at solidong tubo na nakakabit sa isang pyramid-shaped na rock formation at konektado pa sa isang lawa. Ayon sa mga Chinese geologists, ang edad ng mga tubo ay posibleng higit sa 150,000 years old. Pero teka lang, paano naging posible na may iron structures na ganito kaluma kung wala pa dapat metal working sa panahong iyon? Mas nakakagulat pa, ayon sa mga early reports, 8% ng komposisyon ng mga tubo ay hindi tumutugma sa anumang kilalang elemento sa Earth. Parang straight out of science fiction, di ba? Pero imbes na mas lalong imbestigahan, tinabunan to ng teoryang natural formation lang daw. Nagawa raw ito ng mineral-rich water na nag-iwan ng tubo-tubong deposits. Pero teka, paano naman ang symmetrical layout at complex branching network ng mga tubo? Natural lang ba talaga yun? O may nagdesisyong itago ang katotohanan dahil hindi pa tayo handang malaman kung sino o ano ang gumawa nito? Number 5. Helicopter sa hieroglyphs. Sa isang sinaunang templo sa Abydos, Egypt, may ukit sa pader na hindi mo inaasahang makikita sa gitna ng mga hieroglyphs. Isang helicopter, pila submarine at isang jet. Ang mga ukit ay hindi basta random lines. Kitang-kita ang mga rotors, cockpit at hugis ng mga makina na kapareho ng ginagamit natin ngayon. Itinatawag ito ng ilan na helicopter hieroglyphs at ito'y naging sanhi ng malaking debate. Kasi kung totoo ang hitsura nito, ibig sabihin ba may advanced na teknolohiya na ang mga sinaunang Egyptian? Sabi ng mainstream scholars, ang mga ito raw ay palimpsest kung saan ang mga luma at bagong ukit ay nag-overlap kaya nagmukhang helicopter at jet. Pero teka, ang tanong ng marami, bakit yung mga nag-overlap ay parang eksaktong hugis ng modernong aircraft? At higit pa rito, nang umingay na ang issue, bakit biglang pinatungan ng plaster ang mga ukit sa mismong templo? Bakit hindi pinanatili para sa mas malalim na pag-aaral?
Marami ang naniniwala na kung ito'y tunay nga, pwede itong magpatunay na may kaalaman sa flight ang sinaunang sibilisasyon o may nagturo sa kanila. Pero tulad ng maraming sikreto sa kasaysayan, tila pinili na naman itong itago. Number 4. Ilaw ng Dendera. Sa loob ng Hathor Temple sa Dendera, Egypt, may ukit sa pader na matagal nang ginuguluhan ang mga iskolar. Isang misteryosong hugis na kamukhang-kamukha ng modernong light bulb. Tinawag itong Dendera Light ng mga naniniwala sa ancient technology theories. Makikita sa ukit ang isang malaking bombilya na may filament-like structure sa loob. May tila cord at konektado pa sa isang power source, parang blueprint ng isang electrical system. Pero teka, mahigit 2,000 years ago pa ito. Paano posible na ang mga sinaunang Egyptian ay may alam na ganito kalalim na teknolohiya? Pero imbes na kilalanin ito bilang groundbreaking, sinabi ng mainstream archaeologists na ito raw ay symbolic lamang. Isang kwento ng paglikha na may lotus flower, ahas at haligi. Convenient, di ba? Pero ang mas nakakagulat, nang subukan ng isang electrical engineer na gawin sa totoong buhay ang Dendera Light, gumana ito, nagbigay ng totoong ilaw. Kaya naman ang tanong ng marami, kung ito'y simpleng simbolo lang, bakit ito gumagana sa aktwal? At kung ito nga ay ancient electrical tech, sino ang nagpasya na ito'y dapat ituring na myth? Sino ang nagsabing sapat na ang paliwanag ng religious imagery, kahit halata na parang may tinatago? Number 3. Lungsod na nilamon ng dagat. Ang Thonis Heraklion ay isang makasaysayang lungsod sa Egypt na dating pangunahing daungan ng buong bansa sa loob ng higit 1,000 years. Ito ay sentro ng kalakalan, relihiyon at politika, isang tunay na metropolisa ng sinaunang panahon. Ngunit isang araw, parang bula itong naglaho, nilamon ng lindol at tumataas na tubig dagat at sa loob ng mahigit 1,200 years, nanatili itong alamat lang. Hanggang sa early 2000s, nang matagpuan ng marine archaeologist na si Frank Goddio ang mga guho nito sa ilalim ng Mediterranean. Ang natagpuan nila ay nakakamangha. Buong temple complexes, gold coins, ceremonial boats, at 16-foot statues. Lahat buo, parang pinareserba sa ilalim ng dagat. Pero sa kabila ng laki at halaga ng nadiskubre, bakit tila walang pumapansin? Walang malaking headline, walang international spotlight. Bakit tila tahimik ang mundo sa ganitong kayamanang kasaysayan? Sinasabi ng ilan na baka raw ito'y nakakasagabal sa mga kasalukuyang pananaw tungkol sa kasaysayan ng mundo. Kaya ang lungsod na ito, na sana'y maging star ng mga dokumentaryo at libro, ay parang muling ibinalik sa limot. Sino ang nagdesisyong hindi ito dapat malaman ng lahat? Number 2. Gintong Libingan ng Panama. Isang nakagugulat na libingan ang nahukay kamakailan sa Central Panama. Isang tomb na may lamang gold pendants, ceremonial weapons, at hanggang 32 na labi ng tao sa loob lamang ng isang silid. Sa gitna ng lahat ay isang figurang pinaniniwalaang makapangyarihang pinuno na inilibing kasama ang kanyang kayamanan at mga tagasunod. Isipin mo, isang buo at marangyang burial chamber na kayang baguhin ang pananaw natin sa pre-Columbian civilizations. Pero ang mas nakakagulat, mabilis itong nawala sa spotlight. Wala nang sumunod na malawakang pag-aaral. Wala ring pandaigdigang pagkilala. Ang tanong, bakit? Ang mga artifact na natagpuan ay nagpapakita ng advanced metallurgy, sophisticated rituals, at impluensya na lagpas sa inaasahan sa rehiyon noong panahong iyon. Posible bang kaya ito hindi ibanandera ay dahil kayang nitong wasakin ang mga luma at kolonyal na pananaw natin tungkol sa Central America? Sabi ng ilang iskolar,
Baka raw piniling hindi ito ipaalam sa publiko upang maiwasan ang pagkagulo sa nakasanayang kasaysayan. At sa katahimikang bumalot sa tomb na ito, isa lang ang malinaw. May mga sinaunang kwento na pilit tinatabunan ng modernong mundo. Number 1. Misteryosong lumang mapa. Sa taong 1513, isang Turkish admiral na si Piri Reis ang gumawa ng mapa na hanggang ngayon ay ikinaguguluhan ng mga eksperto. Sa unang tingin, parang isa lang itong sketch ng kilalang bahagi ng mundo noon. Pero kapag tinignan mo ng mas malapitan, makikita mong nakasaad dito ang coast ng South America at West Africa sa napakadetalyadong paraan. At higit sa lahat, tila ipinapakita rin nito ang Antarctica na walang yelo. Oo, isang lugar na hindi pa dapat na didiskubre noon at covered in ice na raw for thousands of years. Paano ito nangyari? Ayon mismo kay Piri Reis, hindi raw siya ang gumawa ng lahat. Kinompile lang niya ang impormasyon mula sa mas matatandang mapa na ngayon ay hindi na natin mahanap. Ibig sabihin ba nito may mga sibilisasyon noon na nakapagmapa na ng mundo ng mas maaga kaysa kay Columbus? Kung totoo ito, isang tanong ang hindi maiiwasan. Bakit hindi ito binigyan ng seryosong pagsisiyasat? Bakit isinantabi na lang ito sa isang museum at tinawag na coincidence? May mga naniniwala na ang mapa ay posibleng konektado sa nawawalang kaalaman ng Library of Alexandria. At baka may mga katotohanan tungkol sa mundo na sinadyang limutin.